Okay, magandang tanghali. Alas 12 ng tanghali. So, maulan ngayon dahil sa bagyong Christine. Tama ba? So, signal number 1 sa Metro Manila. So, tulad ng napangako sa inyo, reading lang tayo. Pero ito, 1 bar na lang yung battery nito. Hindi ko sure kung magiging accurate pa, pero tingnan natin. Huli na natin tong sa NutriHydro. Unahin na muna natin tong sa KISS solution. Okay. Kasi mapansin nyo na anggihan pero ganun talaga. Isa sa problem na mangyayari pag maulan ay fungus. Anyway, tingnan natin. So, ito yung EC niya is nasa 1.4. 1.4, umaangat pa ng kaunti. Pero tingnan na natin yung pH level, 6.5.9 and mga 5.8. Lagay ko yan, mga 5.7 siguro to bababa pa. Pero importante tingnan natin itong EC 1.4. Yan, mga ganun, 1.47, may 1.5. Siguro konting dagdag pa. Pero tingnan natin yung iba kung ano yung reading. Ito naman, sa 1.4 din. Sorry, hindi nyo ba nakikita sa... Ang labo na kasi pero nasa 1.4. Paniwalaan nyo na lang yung sinasabi ko. In terms of, sa ano naman, pH, mga yan, 6 point, yan, mga, yan, 6.0. So, ito mga 5.9 siguro to 5.8. So, ayan. Medyo okay naman. So, kunin na lang din natin yung ano dito. Ito nasa 1.5 Yan 1.5. So, much better to. Siguro dagdagan lang natin ng konti yung dalawa doon. Nasa 1.4 lang. Ang gusto ko sana, mga 1.7, 1.6. Ito 1.4. So, dagdagan lang siguro natin ng konting timpla. Tas okay na yan. Mag-transfer na agad. Ito 1.4. So, ito naman, medyo taktak lang natin ng konti itong pH meter natin tsaka EC. Ito, medyo maganda yung reading, 1.6, 1.7. So, goods na tayo dito. Tingnan na natin EC. EC, nasa 6.0. Bababa pa yan, siguro mga 5.8 to 5.9. So, usually, yun lang naman. So, okay naman tayo sa in terms ng pH level, pero ito dagdagan na natin ng konting KISS solution. Yan. So yun lang. So yun, mapansin nyo may ibon. Yun, may pad. Sinasarado-saraduhan ko pa yung mga pinupuntahan nila pero nakakalusot pa rin sila. Ayan. So pakita ko naman sa inyo yung itatanim natin ngayon. So ito, hindi ko lang alam kung bakit hindi ako nagtanim ng 90 heads. Dapat at least 90 heads yung tanim natin dito. Pero yan, nangyari. Late ko na na-realize nung magta-transfer na ako. Tapos yan, meron tayong, may 5 scamander pero 4 lang yung nabuhay. Ito, mapansin niyo scamander yan. Tapos meron tayong basil. Tapos ito ay Jackson 27. Mapansin nyo yung mga basil natin dyan. So, pinapalibutan ko to ng mga herbs ngayon. Ganun yung ginagawa ko para at least protection din natin. Then, sa baba, meron tayong rocket arugula. Sa baba. Pero indoor ko lang papatubuin siguro muna yon. Testing lang muna natin. So, ito medyo naglegi. Mukhang legi ng konti. Yung payat yung dahon, kumbaga. Kasi namatay yung LED lights na nagsaserve dito. Yan, so ito may mga late blooming pa tayo pero malamang yung mga late blooming hindi na natin ililipat. So ayan. So ito naman yan medyo humaba. Ayan, humaba. Gawin na lang yan, takpan na lang yan ng coco peat yan. Okay pa naman yan. Yan. So ayun, ta-transferan ko lang to. Pero siguro yung idadagdag nating tawag dito solution dito yung A and B siguro mga ano lang tig
5 ml o kaya 10 ml, ganun lang idadagdag ko dyan. Siguro 10 ml, nagdagan na natin. Pero yung Nutri-Hydro natin, goods na yan. Okay, so yun lang. So hinarvest ko na to. Ito yung last harvest ko para bukas, para may pagkain din kami na lettuce. Tapos siguro bukas i-clean up ko na rin to. Then yung susunod nating itatanim sa indoor nursery natin is malamang 120 or more than 120. Pero yung 120 kasi na yun, sakto na yun dito sa seedling tray natin. Sakto yan, 120. Kasi 128 holes yan, binawasan ko kasi hindi magkasya ng maayos. Yan, binawasan ko ng isang layer dito, 8 holes. So 120 yan. Kung mag-germinate lahat yun, edi goods. Kung hindi, edi okay pa rin. At least may matanim tayo. Isang sa mga nagiging, hindi naman sobrang laking problema kasi yan, di ba, mataas yung level ng tubig ko. Kasi nga, ang gamit ko is yung mga net cups. Ang nangyayari, parang halos kalahati pa ng tubig yung naiiwan after harvest. So, iniisip ko kung may mga mabibiling pabigat para lang mag-add ng volume para hindi na ako magdagdag ng maraming tubig. So, yun yung hinahanap ko kung mayroong mga ganon. Ayaw ko naman kasing i-cut yung styro. Ayaw ko mag-cut ng styro. Tapos, yun lang, yun. Inaasikaso pa natin yun. Meron tayong pump. Nabili ko na to dati nung nagma-mushroom ako eh. Ito, pakita ko lang sa inyo. Parang 400 liters ba to? Parang ganyan ito. A3000 lang pala to. Parang 3,000 liters per hour ba yan? Yun yata yung rate niyan. So, ayan. So, pakita ko lang sa inyo. Nauna nating inilipat yung Japanese cucumber natin na Sengel variety. So, recently, nakita ko rin to sa agribusiness. Ayun pala, yung mga Sengel variety by idea, mga kakapagpatubo siya ng 30 to 40 fruits. Tapos, mga 3 inches lang yung laki ng fruits, pwede mo siyang i-harvest. So, fast growing siya. Parang snack cucumber ang tawag nila dyan eh. So, maliliit lang talaga siya. Tapos isa pang naging problem natin ngayon, ito dapat marami-rami ng pechay dito kaso nalantan na yung dahil nga dun sa sakit siguro sa ugat, yan. Yun yung isang issue ko dito sa sa lupa ko dito, nahihirapan. Pero kung mapansin nyo ito, mga pansit-pansitan, ano na pala yan? Herbal pala yan. Kala ko damo lang. Pero ang daming pansit-pansitan dyan. Tapos hindi sila na problema talaga. So pag tagal-tagal okay lang din man sigurong yan na lang din gawin kong herbs. Pero pag-aralan ko pa kung paano ginagamit. Yan. So yun, pinatay ko na rin pala yung isang Sengel variety natin. Then bala ko doon ko ilagay yung Jackson 27. Yung dati kasing may sakit, ito yung dito, yung Sengel variety natin dito. Yun yung nagkasakit yung ugat. Yan. Doon naman sa Coco Peat, okay naman siya. Sa palagi ko, pwede natin subukan dyan yung Kaso, ayan ugat pa, hindi ko pa nabubunot eh. Baka yung Jackson 27, pwede ko rin dyan ilagay. So, ito yung Thai basil natin. Ito, medyo pinutakti ito ng kung ano-ano eh. Tapos ito, mabagal tumubo dito. Siguro dahil na rin sa location niya. And ito naman, mapansin nyo yung doon, yung doon, medyo malalaki na, diba? Halos malalaki na lahat. Ito yung kasabayan niyan. Ito yung sa lupa. Okay naman din siguro magtanim sa lupa ng lettuce, pero dapat talagang maganda yung lupa nyo. As in, mataba yung lupa. Dito kasi hindi naman to ganun kaayos in terms of nutrients, ang ganyan-ganyan. Tapos nagkakaroon pa ng sakit yung iba. Kaya, hindi ko masisi na mabagal yung growth talaga nila. Yan. So may mga tangalad pa tayo doon. And yan. So yung pinakabago ko ngayon is yung rocket arugula. Tapos bala ko maglagay ng Chinese kangkong doon. So bumili na rin ako ng Chinese kangkong. Yan. So dinadagdagan naman natin. Parang nilalagyan natin ng variety. Dati gusto ko mag-monocropping. Ngayon mas gusto ko ng may variety. Pero more on herbs. Kasi yung mga herbs hindi masyadong lapitin ng insekto. Ayan. So ito yung mga tinanim natin. Oh. Ang ganda, 'di ba? Ano to? Sweet basil. Ayan, sweet basil. Yung mga Thai basil. Ito yung mga OG, yung mga nauna pang mga basil ko nandyan. Tapos ito yung
ano naman natin, mulberry no, gumanda nung pinrun ko. Pero baka iprun ulit natin. Pag nag-brown na to ng konti, iprun natin para magsanga pa siya. Papadami na lang natin yung sanga. Pero ginagawa ko rin kasing tea yung dahon. Tapos ito naman, yung tinanim natin dati, kung naalala nyo pa, ang Laguna. So may ilang pinagtatapyas na ako, ginawa kong tea. So gagawa ulit ako mamaya niyan. So naman tapyasin na natin to para hindi masyadong nakalundo. Ayan. So ito yung iba pang ginawa kong ginawa kong mga tanglad. Ayan. Kung gusto na bumigay tayo ng tanglad. Tapos ito. Sweet basil, Thai basil. So wala pa akong lemon basil pala, no? Lemon basil pala ang kulang ko. Siguro doon na lang tayo maglagay ng lemon basil. Pero lagyan dito muna natin ng border na sweet basil tapos lemon basil doon. Pero wala pa akong tinatanim na lemon basil Next na lang siguro natin. So, ayan. So, good naman ito, Damong Maria. Maganda daw to sa tenga Damong Maria. Yan. Okay. So, may mga singit-singit tayo dyan. Ito, Thai basil. Yan. Sinisingit-singit ko talaga sila. Ito, nakaganyan para madaling ilipat kung kailangan ko mag-transfer. Although, mapapansin mo yan, nag-uugat na yan sa ilalim. Nag-uugat na sila. Ay, sorry. Nag-uugat na sila sa ilalim. So, ayun lang. Hindi ko na ipapakita pag-transfer, pero nakita nyo naman yung seedlings natin. Nandun naman naka-ready na. So, ganun lang gagawin natin. Transfer lang tayo dyan. And that's it. See you next update na lang, ha? So, ito naman, 2 weeks pa to bago i-harvest. Kailan ba yung tanim nito? Tinanim natin siya nung September 21. So, ngayon ay October 23. So, kaka 1 month niya pa lang. So, mapansin nyo, yan, may problema pa rin tayo sa ibon, minumukbang-mukbang nila. Pero hindi naman na-damage lahat. So, medyo okay naman. Ito naman mga may damage, yan na yung for consumption namin. Ito. Yan. So, dahil nag-uulan-ulan ngayon, magiging challenge na naman yung fungus. Pero sana man hindi kumalat. Ayan. As long as walang trips, yung trips talaga ang hirap kontrolin. And wala naman tayong talagang ini-spray na wala nang spray ngayon, wala na yun sa sistema natin. Ginagawa na lang natin paraan kung anong dapat nating magawa. At saka kung mag-spray man tayo, yung icon, which is yung organic spray. Yan. And that's it. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye.